Umaga pa lang ay tagaktak na ang pawis ni Ricardo na nagpapala ng semento at graba. Maya-maya lang ay napakunot ang noo niya nang maramdamang bumigat ang kanyang likuran habang siya ay nakayuko. Kaya bigla siyang napalingon at nakita niya ang kambal na batang babae na nakasabit sa kanyang likuran. Hi Daddy, anak mo po kami. Nakangiting pakilala ni Arian. Ha? Yes po, kami po ang kambal niyo pong anak. Segunda ni Rica. Nalilito ang puso ni Ricardo dahil malabong magkaanak siya, gayong wala naman siyang nobya ngayon. At alam niyang hindi marunong magsinungaling ang mga bata, pero baka trip lang ng dalawa ito ang gulatin siya. Sobrang init dito, baka mapaso ang balat niyo. Sagot naman ni Arian. Daddy naman eh. Ako nga pala si Arian at ito naman po si Rica. Kahit naguguluhan si Ricardo, ay napangiti na lang siya dahil gusto pang makipagkamay ng kambal sa kanya. Hindi na. Kahit wag na, sobrang dumi ng kamay ko eh. Kaya kinuha ng kambal ang kamay niya kinamayan at hindi alintana ng mga ito na madumi sa kanang umiti ng sobrang lapad. Napabuntong hininga na lang si Ricardo dahil sobrang kulit ng mga batang ito. Nagmano pa ng sabay, naisip niyang sobrang galang naman ng mga batang ito. Okay lang po Daddy, kahit ganito po ang trabaho mo ay love ka pa rin po namin. Sabi naman ni Rica. Oo naman, hirit naman ni Arian. Nagkasabay pang yumakap sa kanya ang kambal na nakangiti. Salamat, sige na, doon na muna kayo. Hinaplos pa niya ang mahabang buhok ng dalawang bata na may ngiti sa labi. Pagkatapos ay sabay na tumakbo ang dalawa palayo sa kanya. Habang tinitingnan ni Ricardo, ang kambal ay may haplos sa puso niya. Sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Parang nawala ang lahat ng pagod niya sa katawan. Ngayon niya naisip, kaya pala ganado na magtrabaho ang mga kasama niya para sa mga anak ng mga ito. Bandang tanghali ay kumakain sila kasama ang mga katrabaho niya ng pananghalian. Si Ricardo naman ay patingin-tingin habang hinahanap ng kanyang mga mata ang kambal. Siguro napadaan lang ang dalawa dito sa construction site. Nang mag-out sila sa trabaho, ay naunang umuwi si Ricardo dahil balak niyang magpahinga ng maaga dahil sobrang sakit ng kanyang katawan. Papahiga na sana si Ricardo nang makarinig siya ng kaluskos mula sa dingding ng kanyang kwarto. Hindi niya pinansin dahil baka napadaan lang na pusa, pero nagpatuloy ang kaluskos kaya bumaba ng katre. Si Ricardo sa kadumiretso na lumabas ng kwarto, pero bago pa siya makababa ng hagdan sa balkonahe ay nakarinig na siya ng boses batang babae. Daddy, kami po ito. Oh, sabi ni Rica. Napakunot naman ang noo ni Ricardo dahil sinundan pala siya ng mga bata kahit dito sa bahay niya. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay upang puntahan ang mga ito at nadatnan niya ang kambal na nakangiti na may dalang Tupperware. Magkasabay pa ang dalawa na lumapit sa kanya at nagmano, buti na lang nakapaglinis na siya ng kamay. Anong ginagawa niyo? Hapon na pero gumagala pa rin kayo. At sinusundan niyo pa ako? Dinalhan ka lang din po namin ng ulam panghapunan Daddy. At saka kasama namin ang driver ng lolo namin nasa tabi ng daan ng kotse ang minamaneho niya. Sagot ni Arian. Hindi sana niya tatangpin ang Tupperware. Pero ayaw naman niyang malungkot ang dalawang bata. Kaya kinuha na lang niya. Dahil nag-effort ang mga ito. Oh, salamat. Pero sa susunod ay wag niyo nang uulitin ang ganito. Pumupunta kayo kung saan-saan at gusto ko lang sabihin na hindi ako ang daddy niyo. Ayaw niyang mapahamak ang kambal dahil lang sa pagsunod sa kanya. Baka mabangga ito ng mga sasakyan o kung ano paman. Opo Daddy, kumain ka na po, aalis na rin po kami. Sagot nga ni Rica. Ingat po, basta para po sa amin ikaw po ang daddy namin. Sambit naman ni Arian. Yumakap muna sa kanya ang kambal, saka tumakbo palayo sa bahay niya. Sinundan pa niya ang mga ito upang makasiguradong may kasama itong pumunta rito. Nakahinga ng maluwag si Ricardo
nang makita niya ang isang lalaki na nakasuot ng uniforme na pang-driver ang umalalay sa kambal, papasok ng kotse. Litong-lito si Ricardo, wala siyang ideya kung bakit hindi matapos. Tapos ang trip ng bata sa kanya at sinundan pa talaga siya sa bahay niya. Sa sumunod na araw ay palagi nang nakikita ni Ricardo ang kambal sa bawat parte ng construction site pagpasok niya. Minsan nga umiiwas na siya para hindi siya makita ng mga ito. Pero maraming pagkakataon na magpang-abot sila, magmamano sa kanya palagi. At hindi alintana ang dumi ng kamay niya na may kasama pang mahigpit na yakap. Break time nila ngayon, kaya nandito sila sa gilid tumambay, kasama ang mga katrabaho niya. Umiinom ng tubig si Ricardo dahil bigla siyang hinahapo. Kung nakapagtapos lang, sana siya ng pag-aaral, ay hindi siya naghihirap ngayon sa pagiging laborer. Napahinga siya ng malalim sabay sa lampak sa lupa. Isinandig niya ang likod sa sementadong dingding. "Pagod ka na ba sa buhay mo, pare?" Tanong nga ni Gerald. "Oo eh. Kailan kaya tayo aasenso?" "Kulang ka lang sa inspirasyon kaya ka nangihina. Humanap ka kasi ng mapapangasawa para may maghihintay sa'yo pa uwi." Sabi pa nga ni Gerald. Napailing si Ricardo. "Kagwapuhan lang ang ambag ko pero wala akong maibubuga. Iba na kasi ang hinahanap ng mga kababaihan ngayon. Yung matatong na bilyon ng tao sa mundo kaya malabong wala ang para sa'yo doon." Nakaiting sabi pa ni Gerald. "Hindi ko alam pare. At saka bagay na bagay sa'yo ang maging tatay. Nakikita ko ang encounter niyo palagi ng kambal na batang babae na pumupunta rito palagi. At ikaw talaga ang paborito nila sa lahat ng tao rito." Sabi nga ni Gerald. "Kaya nga napagkamali nila akong tatay eh. Sign na talaga yan para mag-asawa ka na." Saad naman ang kaibigan nitong si Gerald. "Ikaw talaga Gerald, pero kaninong anak ba ang mga batang yun?" "Apo daw ng may-ari nitong building kung saan tayo nagtatrabaho." Sagot naman ni Gerald. Tumango-tango naman si Ricardo. Kaya pala ang kinis ng mga bata dahil anak mayaman pala, lolo pa nga lang ay may pera, na mas lalo na yung magulang ng kambal. Sa kabilang banda naman ay nasa loob ng kwarto niya si Arabella, nakaharap sa kanyang laptop. Kararating lang nila galing ibang bansa, ni hindi pa nga siya nakapagpahinga, ay may pinapagawa na agad ang daddy niya sa kanya. Nag-promise naman ang may edad na lalaki na ito na ang mag-aalaga sa kambal nitong apo basta matapos niya itong assignments niya. Natigil si Arabella sa pagtipa sa keyboard nang biglang pumasok sa loob ng kwarto ang mga anak. Pinagpawisan ng dalawa na parang galing sa mahabang lakaran, kaya nagtanong agad siya sa mga ito pagkatapos magmano at humalik sa pisngi niya. "Saan kayo galing? Nasaan ang grandpa niyo?" Tanong ni Arabella. "Umalis po si Grandpa, Mommy. May ka-meet up po yata." Natatawang sagot ni Rika. "Ikaw talaga. Ka-business meeting lang niya yon." Nagkatawanan pa ang kambal dahil sa sinabi niya. Wala namang problema para kay Arabella kung mag-aasawa ulit. Ang daddy niya matagal na namang wala, ang mommy niya. "Pero kami, galing kay Daddy, pinuntahan po namin siya sa bahay niya." "Sinong daddy?" Kunot noon na tanong nga ni Arabella. "Sus, si Mami talaga masyadong makakalimutin. Yung totoong daddy namin, si Ricardo po." Sagot ni Rika. Naguguluhan naman si Arabella sa sinasabi ng mga anak niya. Malabong magkita ang mga ito, gayong wala na siyang balita sa dati niyang kasintahan. At saka iniiwasan niyang magkatagpo sila ulit dahil may kasalanan siya sa lalaki dahil iniwan niya ito nang walang pasabi noon. Hindi mahilig magsinungaling ang mga anak niya, kaya kung sakaling magkaharap silang dalawa ni Ricardo ulit, ay kailangan handa siya sa panunumbat nito sa kanya. May picture kasi ni Ricardo na ipinakita sa kambal, kaya alam ng mga ito ang hitsura ng daddy nila. "Bakit po parang kabado ka, Mommy? May kasalanan ka po bang nagawa kay Daddy?" Tanong nga ni Aryan.
Napapapaypay naman sa sarili niya si Arabella dahil sa naging tanong nga ni Aryan. Okay lang si mommy at saka gusto ko lang malaman kung paano kayo nagkita. Sa construction site po siya nagtatrabaho sa pagmamay-ari po ni Grandpa. Sabi naman ni Rika. Talaga? Opo, pero nakakalungkot dahil ayaw naman po niyang maniwala na anak po niya kami. Baka naman po pwede kang magpakita sa kanya, mami, at sabihin po sa kanya na totoo po ang mga sinasabi namin. Malungkot nga. Nasaad pa nga nito. Sige na po, mami. Gusto po namin siyang makasama please po. Sabi ni Aryan. Napasandig si Arabella sa kanyang inuupuan. Napahinga siya nang malalim at hindi niya alam kung papayag siya sa kahilingan ng mga anak niya. Pero sa pangiiwan pa lang niya noon kay Ricardo ay masakit na para sa part ng lalaki, pero sana ngayon naman ay makakabawi siya sa pagsasabing nagkaanak silang dalawa. Ano nga, bukas na bukas din, sasamahan niyo ako sa kanya. Thank you po, mami. I love you po. Masayang sambit ni Rika. Nakangiti rin si Aryan habang nakatingin sa kanya at nakikita niya sa mukha nito, masaya ito sa naging desisyon niya. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Nyakap niya ang kambal na may malapad na ngiti sa kanyang labi. Pero alam ni Arabella sa sarili niya na duwag siyang harapin si Ricardo. Parang hindi niya kaya ang sumbat nito sa kanya oras na magkita silang dalawa. Dahil sa napag-usapan nila ay buong gabi na hindi nakatulog si Arabella. Palaging lumilitaw sa kanyang balintataw ang mukha ni Ricardo. Hindi niya alam kung guilt lang ba itong naramdaman niya o mahal pa rin niya si Ricardo hanggang ngayon. Kinabukasan ay sobrang sakit ng ulo ni Arabella dahil wala siyang maayos na tulog. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa muli nilang pagkikita ng lalaking una niyang minahal. Nangingitim nga ang gilid ng kanyang mga mata para na siyang zombie na nakahilata sa kanyang kama. Gusto pa niyang matulog ng buong araw pero may napag-usapan na sila ng kambal na pupuntahan nila si Ricardo. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok ang kambal na nakaligon at nakabihis na rin at may nakasukbit na sling bag. Oh, bakit hindi ka pa nakaligo, mami? Akala ko ba alis na po tayo ngayon? Huwag kayong mag-alala. Tutuloy tayo ngayon, maliligo lang ako saglit, hintayin niyo lang ako sa may sala. Sagot ni Arabella. Bilisan mo po, mami. Napabuntong hininga na lang na bumangon si Arabella na bad trip pa yata ang kambal dahil sa kanya. Nagmamadaling naligo si Arabella, nagkandahulog pa nga ang sabon dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Pero wala siyang choice, kundi ito pa rin ang kagustuhan ng kambal. Makalipas ang isang oras ay lula na sila ng kotse at siya ang nagmamaneho. Hindi pa rin mapakali si Arabella, sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Pero iniisip niya na palagi na magiging okay din ang lahat. Sinunod naman niya ang tinuro ng kambal, ang daan papunta sa bahay ni Ricardo. Pagkahinto ng kotse sa tabi ng highway, ay nagpatiuna si Rika sa paglalakad at binaybay nito. Kung saan sila, dadaan mabuti na lang maaga silang pumunta rito para madatnan nila ang lalaki at hindi pa makapasok sa trabaho. Malayo pa lang ay kitang-kita na ni Arabella si Ricardo na lumabas sa pintuan ng maliit na bahay. Mas lumala ang kabog sa dibdib niya. Bumalik ang lahat ng alaala nilang dalawa ng lalaki ngayong nakita niya ito ulit. Nagmatured ang mukha ng dating kasintahan. Nangitim na rin ang balat nito, pero gwapo pa rin naman at walang nagbago sa hitsura nito, saka masasabi ni Arabella na ito pa rin ang lalaking minahal niya noon hanggang ngayon. Daddy! Tawag nga ni Rika. Kaya agad napatingin nga sa gawin nila si Ricardo. Gulat na gulat ito nang makita siya at nakatulala. Ricardo, ang mga anak natin. Seryosong mga mukha na sabi nga ni Arabella.
Dahil sa sinabi niya ay bumalik nga sa sarili niya si Ricardo. So, umpisa pa lang nang makita nila ako sa construction site. Alam na nila na ako ang tatay nila? Oo, Ricardo. Sagot nga ni Arabella. Pero bakit ngayon lang? Sila ba ang dahilan kung bakit mo ko iniwan noon? Dahil iniisip mong hindi ko kayo kayang buhayin? Ganun ba yun? Hindi ako mayaman tulad ng pamilya mo pero responsable naman akong tao, Arabella. Agad na nilapitan nga ni Arabella si Ricardo at hinawakan ng kamay nito. Tama na, please lang. Saka na lang tayo mag-usap kapag tayong dalawa lang. Kumalma naman si Ricardo. Nagilty nga si Arabella dahil nakita niya kung paano tumulo ang luha sa mga mata ni Ricardo habang nakatingin sa kambal. Ang mga anak ko, sorry dahil hindi ko kayo naalagaan. Nilapitan nga ni Ricardo ang kambal sabay yakap sa mga ito nang mahigpit na may kasamang halik sa pisngi. Daddy naman eh. Napakaiyakin mo, baka mamaya sabihin ng mga kapitbahay mo na pinaiyak ka namin. Reklamo na yung Aryan. Napatawa naman si Ricardo dahil sa sinabi ng anak. Ang mommy mo kasi inaway ako. Hindi kaya? Inabot ni Ricardo ang kamay niya. Sa kaniyakap din siya nito. Parang nabunutan ng tinik si Arabella pero hindi pa rin siya nakahingi ng tawad rito. Napaiyak na rin siya dahil nag-iiyakan na ang mga ito sa kanyang harapan. Dahil sa emosyonal na pagtatagpo ni na Ricardo at Arabella ay parang nabawasan ang pangungulila nila sa isa't isa at ang higit na masaya ay ang kanilang kambal ng anak. Samantalang si Ricardo naman ay parang lumilipad sa hangin dahil sa pagkikitang muli nilang dalawa ng dating kasintahan na si Arabella. Masakit ang pangiiwan nito sa kanya noon, pero nang malaman niyang anak pala nilang dalawa, ang kambal ay biglang nawala ang galit niya rito at nabuhay mula ang pagmamahal niya para sa babae. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang construction site kung saan siya nagtatrabaho ay pagmamay-ari ng ama ni Arabella. Hindi alam ni Ricardo kung kaya ba niyang makaharap ang ama ng babae kung ganito lang siya, isang laborer na walang maipagmamalaki sa buhay. Para kay Ricardo ay lalong gumanda ang dating kasintahan, sobrang lambot ng kamay nito at mabango. Nahihiya nga siyang yumakap kanina dahil ang bango nito at ang linis samantalang siya ay hindi. Pero alam niyang hindi maarte. Si Arabella napakabait nito kahit na sobrang yaman. Hoy pare, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin, nakatulala ka. Sad nga ng kaibigan nitong si Gerald. Hindi na malaya ni Ricardo na nakalapit na pala sa kanyang kaibigan. Tumango naman si Ricardo. Oo naman pare, okay lang. May iniisip lang ako. Siya nga pala, birthday ng inaanak mo bukas, punta ka sa bahay. May munting salo-salo akong hinanda. Sige, maghahanap pa ako ng regalo para sa kanya, hindi pwedeng wala naman akong dadalhin. Ay, kaya nga tiyak na magre-reklamo yun. Sinabi mo pa, at nagtawanan na nga lamang ang dalawa. Masyadong bibo ang 4 na taong gulang na anak ni Gerald. Saka sobrang cute nito kapag nagre-reklamo. Dapat talaga, kapag pupunta siya doon sa bahay ng kaibigan, ay kailangan may dala siya. Kung wala ay hindi siya papansinin. Bandang hapon, habang papalabas ng construction site si Ricardo, ay nakikita niyang tumatakbo, papalapit sa kanya ang mga anak. Sobrang lapad ang ngiti ng mga ito na nagpapaalis sa pagod ni Ricardo sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Nang nasa malapit na ang kambal, ay agad niyang kinarga ang dalawa at hindi alintana ang bigat nila. Kumusta ang mga anak ko? Tanong nga ni Ricardo. Okay lang po kami, Daddy. Mabuti naman. Punta tayong mall ngayon. May bibilhin ako. Talaga, Daddy? Sasama mo ba kami? Masayang tanong pa nga ni Rika. Siyempre naman. Natuwa pa nga ang dalawa. Teka lang, alam ba ng mommy ninyo na nandito kayo? Opo, nagpaalam naman po kami sa kanya. Mabuti naman, mag-shopping tayo ngayon. Gusto niyo ba? Ang saya nga ng dalawa. Opo, Daddy.
Sagot nga ni Rika. Pero bago tayo umalis, uuwi muna ako sa bahay para magbihis. Sama na lang po kami sa'yo. O sige tara. Ibinababa niya ang dalawang bata at magkahawak kamay. Silang tatlo na naglalakad pa uwi sa bahay niya. Walking distance lang kasi, kaya hindi na nila kailangan pang sumakay ng motorsiklo para makauwi. Magagamit na ni Ricardo ngayon ang kanyang ipon para sa mga anak. Gusto niyang bumawi sa mga ito sa panahong hindi niya nakasama at naalagaan ang kambal. Balak niya ring bumili ng cellphone para may magamit siya. Makalipas ang 1 oras ay nasa loob na sila ng mall. Masayang masaya naman. Ang kambal todo ngiti pa nga habang nakatingin sa kanya. Habang busy ang mga anak sa pagpili ng mga laruan, ay naghanap naman si Ricardo ng bagong damit at pantalon luma na. Kasi ang ginagamit niya. Magpapagupit din siya mamaya dahil humaba na itong buhok niya matagal na. Kasi ang huling pumunta siya ng barbershop. Ano pong bibilhin mo, Daddy? Humawak nga ito sa kamay niya at humilig sa kanyang bewang. Bagong damit at pantalon sana, anak. Tutulungan ka na po namin, Daddy, sabi nga ni Rika. Salamat. Hindi naman kasi kailangan ni Daddy na pumili ng mga damit kasi lahat ng isusuot niya ay babagay sa kanya. Habang busy ito sa pagtingin nga sa mga damit na nasa harapan nito, napangisi naman si Ricardo na nakikinig. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na makakasama niya ang mga anak niya sa pagpunta sa mall, gaya ngayon. Sobra nga akong magbiro ang tadhana. Nakaka-overwhelm ang saya sa puso. Talaga ba? Opo, Daddy, kasi gwapo ka naman. Ganon? Kung gwapo ako, bakit hindi ako nagkaka-girlfriend hanggang ngayon? Huwag ka na pong magnobya, Daddy. Magbalikan na lang po kayo ni Mommy dahil may anak na po kayo. Wala pa bang boyfriend ang mami niyo? Boyfriend po wala, pero meron po siyang naiwang manliligaw sa ibang bansa. But I know po na hindi naman na po magwo-work yun dahil malayo naman po sila sa isa't isa. Natigilan si Ricardo. Parang may kaunting kurot sa puso niya nang malamang may manliligaw na si Arabella. Pero mas gwapo ka kaysa kay Tito Rod. Hindi nga. Sinasabi niyo lang yan dahil ako ang daddy niyo. It's true, sa tingin ko po parang wala siyang dating. Hindi po siya fit kay mommy. Ano bang trabaho ni Rod? He's a doctor, yung sa mga bata po. Hindi nakaimik si Ricardo. Parang wala naman siyang laban sa lalaking yun kung sakali dahil hindi naman siya professional. Ang tanging lamang niya doon ay may anak silang dalawa ni Arabella. Bilisan niyo ng pagpili ng damit sa akin dahil maghahanap pa ako ng regalo para sa inaanak ko. Yes po, Daddy. Kumuha ng 5 t-shirt. May iba't ibang kulay para sa kanya si Aryan. 3 pantalon at maong shorts din ang napili nga ni Rika. Umalis na nga sila sa mga damit at napunta na nga sila sa mga lurang pambata. Birthday ng inaanak mo, Daddy, pwede po ba kaming sumama? Oo naman, bukas isasama ko kayong dalawa at ang mommy nyo. Yay! Tumango naman si Ricardo. Bandang gabi ay lulan na sila ng taxi pa uwi sa bahay ni na Arabella. Ihahatid na niya ang triplets ngayon. Ang dami nilang ginagawa sa buong hapon. Pero hindi man lang naubos ang energy nitong mga anak niya. Nakabili na rin ng cellphone si Ricardo. Nakapagpagupit na siya. Saka nakabili na rin siya ng regalo para sa kanyang inaanak. Pagkatapos ay kumain muna sila sa isang fast food restaurant. Nahingi na nga niya ang numero ni Arabella para tawagan niya mamaya at makapag-usap silang dalawa. Isasama niya ito sa pagpunta sa bahay ni Gerald. Kung hindi sasama, ay ipagpaalam na lang niya ang kambal para makapag-enjoy naman. Pagkahinto ng taxi, ay naunang bumaba si Ricardo para maalalayan niya ang mga anak. Inaya pa siya ng 2 bata na pumasok sa loob ng bahay, pero umayaw siya dahil hindi pa siya handang makaharap ang tatay ni Arabella. Mabuti na lang, hindi nagtampo ang mga anak niya. Niyakap muna niya ang kambal sa kahinintay ito na makapasok sa loob ng bahay bago siya sumakay ulit sa taxi. Habang si Arabella naman ay nakahilata sa kanyang kama,
Hinihintay niya ang pag-uwi ng kambal dahil pumunta ito sa construction site kasama ang daddy niya. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone, ay napakunot ang noo niya dahil may unknown number na tumawag sa kanya ng 3 beses. Pero hindi pinansin ni Arabella dahil hindi naman niya kilala ang tumawag sa kanya. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Aryan at Rika. Lumapit ito sa kanya, nagmano sabay halik sa kanyang pisngi. Napangiti si Arabella dahil hindi nagbago ang pagiging sweet ng mga anak. Nasaan ang grandpa niyo? Tanong nga ni Arabella. Hindi po namin siya kasama, Mami. Si Daddy po ang nagatid sa amin dito sa bahay. Nag-mall kasi kami at kumain po sa labas. Magkasunod na saad nga ni Rika at Aryan. Talaga ba? Nasaan siya ngayon? Hindi na po siya pumasok umuwi na po siya. Ah, okay. Mabuti naman, nagbonding kayong magama. Opo, Mami, tumawag na ba siya sa'yo? Tanong nga ni Rika. Wala naman yata siyang number sa akin eh. Bumili po siya ng cellphone kanina, hiningi po niyang number mo. Napagtanto naman ni Arabella na baka itong unknown number na tumawag sa kanya ay si Ricardo. Bakit daw siya tatawag? May kailangan po yata siya sa'yo, Mami. Sagot nga ni Rika. Napatango-tango na nga lamang si Arabella pero parang nakaramdam siya ng kaba. Binitbit na nga niya ang kanyang phone at hinintay ang tawag ni Ricardo. Nang mag-vibrate nga ang phone niya, nakita niyang tumawag ulit ang unknown number na hindi niya nasagot kanina. Pagkasagot niya, narinig niya agad ang tawa ni Ricardo sa kabilang linya. Kaya confirmed na sa lalaki nga ang numerong ito. Ang tagal mo namang sumagot. Hindi talaga ako sumasagot ng tawag kapag hindi ko kilala ang caller. Sa bagay, nasan nga palang mga bata? Tanungan ni Ricardo. Nandito sa loob ng kwarto ko. Sagot ni Arabella. Siya nga pala, may pupuntahan akong birthday party bukas ng hapon. Bala ko sanang isama ang kambal. Pati sana ikaw. Kung ayaw mo naman okay lang. Sige, sasama kami. Wala naman kasi kaming gagawin bukas ng hapon eh. Ang saya nga ni Ricardo. Salamat Arabella. You're welcome. Sa Lunes kasi, ay enroll ko na rito ang kambal, kararating lang kasi namin. May inaasikaso pa kasi ako. Sasamahan kitang ipa-enroll sila. Pwede akong umabsent sa trabaho. Ikaw bahala, pero sayang naman ang isang araw na sahod mo. Umiling lang si Ricardo. Walang problema, basta para sa mga bata. Salamat Ricardo ah. Sige na, susunduin ko kayo dyan bukas ng hapon. Huwag magpapalipas ng gutom, may binili pala akong paborito mong cake, ibinigay ko sa mga bata. Okay. Pagkababa ng tawag ay parang idinuyan nga sa alapaap sa pakiramdam si Arabella. Kinikilig siya sa pagiging sweet ni Ricardo hanggang ngayon ay wala pa ring nagbago. Nawala biglang kanyang ngiti. Nang tumaas ang kilay ng kambal habang nakatingin sa kanya. Paano si Tito Rod? Tanong ni Rika. Wala naman kaming relasyon ni Rod. Sagot nga ni Arabella. Mas mahal mo po si Daddy kaysa po sa kanya? Hindi nakasagot agad si Arabella. Napahawak siya sa kanyang puso at pinakiramdaman ang sarili niya. Mahal pa rin niya si Ricardo, kaya hindi niya sinasagot si Rod dahil sa lalaki umaasa, kasi siya na isang araw ay magtatagpo ulit ang kanilang landas. At ito nga, nangyari na. Sa totoo lang, oo eh. Sabay na nagsigawan ang dalawang bata. Masaya ang mga ito dahil sa sinabi niya. Wala namang rason para magsinungaling siya dahil totoo naman itong nararamdaman niya. Kinabukasan ay sobrang excited ng kambal na umalis. Parang gusto na nga nilang hilahin ang oras para makaalis na ang mga ito. Si Arabella naman ay masyado lang chill sa loob ng kanyang kwarto. Pero nalilito na siya kung ano ang susuotin niya. Gustong-gusto niya kasing magmukhang maganda sa harap ni Ricardo. Para siyang teenager na hindi mapakali na naghahanda para sa unang date nila ng kanyang crush. Dumadaan ang oras ay parang sinilihan ng puwit niya. Hindi siya mapakali, palakad-lakad lang siya sa loob ng kanyang kwarto.
Nakapatong sa ibabaw ng kama niya ang lahat ng kanyang damit na pagpipilian, pero hindi siya makapagdesisyon kung ano ang isusuot niya. Bandang hapon ay nagmamadali na sa pagbibihes si Arabella dahil kanina pa naghihintay sa kanya ang kambal sa may sala. Nakabihis na ang mga ito kanina pa, dumaan muna sila ngayon sa may mall para bumili ng regalo. Nakakahiya naman kasing pumunta na hindi invited ng may birthday. Tapos wala pang dalang gift. Hindi pa nakauwi ang daddy niya siguro. May ka-business meeting pa ito. Somewhere i-text na lang siguro niya mamaya na may lakad sila para hindi siya hanapin pag-uwi nito. Pagkatapos, makapagbihis ni Arabella ay naglagay na siya ng kaunting make-up, saka nagwisik lang siya ng pabango sa leeg. Dala niya ang kanyang hindi kalakihang handbag na may laman na wallet at cellphone niya. Balak ni Arabella na hindi magdala ng kotse ngayon, sasakay na lang sila ng taxi dahil wala siya sa mood magmaneho. Maya-maya lang ay sabay na tumakbo palabas ng bahay ang kambal nang makarinig sila ng tunog ng doorbell. Napangiti na lang si Arabella na nakasunod sa mga anak palabas ng bahay. Sakto namang nakabukas ang gate, kaya nagkatinginan silang dalawa ni Ricardo. Napatakip sa bibig niya si Arabella dahil lumitaw ang kagwapuhan ni Ricardo. Dahil bagong gupit ito kaya napakalinis tingnan. Napahinga ng malalim si Arabella dahil sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Gaya ng dati kapag kasama niya si Ricardo. Akala ko mamaya ka pa pupunta. Tanong nga ni Arabella. Lumapit naman sa kanya si Ricardo. Saka humalik sa kanyang pisngi. Naisip ko na mas excited ang dalawang ito na pumunta doon. Kaya hindi ko na pinaghintay pa ng matagal. Nakangiting sagot naman ni Ricardo. Kaya nga sobrang bilis nilang nakapagbihis. Saad pa nga ni Arabella. Nang tingnan niya ang kambal, ay kanina pa pala nakasakay sa taxi ang mga ito. Sabay pa silang nagkatawanan ni Ricardo nang ma-realize nilang sila na lang dalawa ang nasa labas ng gate. Bibili pa daw sila ng gift? Tumango-tango si Arabella. Oo. Sabay na silang lumapit ng taxi at ipinagbukas siya ng pinto ni Ricardo para makapasok sa loob. Samantalang si Ricardo naman ay sobrang tahimik. Magkadikit ang mga braso nilang dalawa ni Arabella. Ang puso niya ay pumipintig na halos bumingi na sa kanya. Ganitong ganito talaga ang naramdaman niya noong una silang nagkita. Nang tingnan niya ang kambal, ay sobrang saya ng aura nilang dalawa. Hanggang ngayon ay hindi makapaniwala si Ricardo na may anak na siya at si Arabella ang ina. Gusto pa rin niyang malaman kung bakit siya iniwan ng babae noon, kung ano ang rason nito. Ayaw niyang isipin na ang dahilan ay ayaw sa kanya ng daddy ni Arabella na nalaman ang relasyon nilang dalawa. Pagdating nila sa mall ay lumabas na silang lahat. Nahuli si Ricardo dahil binayaran pa niya ang driver. Makalipas ang isang oras ay papunta na sila sa bahay ni Gerald. Pagdating nila ay sakto namang nasa labas ang kaibigan niya. Nakatingin ang lahat ng bisita sa kanila, lalo na kay Arabella, na sobrang ganda, saka lalong dumagdag sa kaputian nito ang suot na damit. Kahit na ang kaibigang si Gerald ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanila, alam niyang maraming tanong sa kanya ang lalaki. Mabuti naman at nakarating ka, pare. Oo naman. Saka may mga kasama ako, mga anak ko. At nanay nila, si Arabella. Napatitig sa kanya si Gerald. Alam niyang naguluhan ito. Napangiti na lang si Gerald dahil nang mano sa kanya ang kambal. Hello, pasensya na, sumama kami rito. Okay lang, naku, pasok kayo. Tumango naman si Arabella. Sakasabay na silang lahat na pumasok sa loob ng bahay. Napansin niyang aligaga si Gerald. Sa pag-aasikaso sa kanila, binigyan agad sila ng upuan para makaupo. Tulog daw ang kanyang inaanak, kaya ibinigay na lang niya
Sa asawa ni Gerald, ang dala nilang regalo. Inabutan naman siya ng kaibigan ng plato at kutsara para makakain na sila. Napangisi naman si Ricardo dahil napayuko na nga lamang si Arabella dahil marami silang kasama rito sa loob. Pero ang kambal ay nakikihalubilo na kaagad sa mga bata. Nakakahiya naman panay ang titig nila sa akin. Ang ganda mo kasi. Banat pa nga ni Ricardo kay Arabella. Talaga ba? Sobra. Nagkatitigan nga silang dalawa ni Arabella. Pero ang babae ang unang bumitaw bago pa makalimot. Si Ricardo. Bolero ka talaga. Saka siya tinampal sa braso. Napatawa naman si Ricardo, parang dito pa yata sila maglalandian sa bahay ng kaibigan niya. Maya-maya lang ay si Ricardo na ang kumuha ng pagkain dahil nahihiyang tumayo itong katabi niya. Maganda nga pero napakamahiyain naman. Isang plato lang ang ginamit ni Ricardo. Siya na lang ang magpapakain sa kambal para makapaglaro agad ang mga ito. Kung papayag si Arabella ay susubuan na rin niya ang babae para sweet. Tingnan. Sabihan mo lang ako kung gusto mong akong magpakain sa'yo. Susubuan kita. Naiktad na nga lamang bigla si Ricardo dahil kinurot ni Arabella ang tagiliran niya. Tumigil ka nga. Nasa ibang bahay kaya tayo. Itinigil na rin ni Ricardo ang mga hirit niya para naman makakain ng maayos si Arabella. Natapos na rin sa pagkain ng kambal, pinainom niya ng tubig ang dalawa bago bumalik sa mga kalaro. Kumain na rin si Ricardo dahil gutom na siya at magkasalo silang dalawa ngayon ni Arabella sa iisang plato. Natigilan siya nang maalalang ganitong-ganito din sila dati kapag pumupunta sila sa mga okasyon ay iisang baso at plato lang talaga ginagamit nila. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na silang kumain ni Arabella. Tigisang soft drinks ang binigay sa kanila ng misis ni Gerald. Pero sabi ng babae, share na lang daw sila dahil hindi ito umiinom masyado ng may acid. Paglingon ni Ricardo sa labas ng bahay ay sumenyas sa kanya si Gerald na magiinuman sila. Nagpaalam siya kay Arabella at pumayag naman ito. Pagkalabas niya ng bahay ay kausap na ng babae ang misis ni Gerald. Anong meron? Tanong nga ni Gerald. Naupo na nga si Ricardo sa bakanting upuan at inabutan nga siya ng isang bote ng beer ni Gerald. Nalaman ko na lang nitong huli na anak ko pala ang kambal nang pumunta sa bahay ko si Arabella, dala ang mga bata. Sagot nga ni Ricardo. Nakakagulat naman talaga ang ganyan. Wala kang ideya na meron ka palang anak sa ex mo. Buti na lang wala akong naging ex-girlfriend nung kabataan ko. Magkakagulo talaga. Maniwala ako sa'yo. Pero ito seryoso. Itinutulak kita palagi na mag-asawa na. Para magkaroon ka ng anak pero mayroon na pala nang hindi mo alam. Mababait ang kambal. Saka may nanay silang napaka down to earth kung saan sila nagmana. May tatay din silang gwapo. Pagbibiro pa nga ni Ricardo. Oo naman. Saka nakikita kong swerte ka sa kanya. Ni walang arte na kumain sa simpleng handa dito sa birthday na inaanak mo. At siya pa ang nahiya dahil sumama siya rito. Dapat nga kami ang mahiya eh. Okay lang yan sa kanya pare. Nakikita mo naman masaya silang nagkwentuhan ng misis mo. Tinunggan ni Ricardo ang boteng hawak niya. Sabay titig kay Arabella na nasa loob nga ng bahay. Sobrang ganda ng ngiti nito habang nakikipag-usap. Hindi na mahihiya ang sino man na makakaharap ang babae dahil mahilig itong makisama. Alam mo pare, nanliliit ako sa estado ng buhay ko ngayon. Lalo na nang malaman kong may mga anak kami ni Arabella. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng daddy niya sa akin kapag nagkaharap kami. Gusto kong umasenso. Gusto kong maitira sa magandang bahay ang mga anak ko. Naiintindihan ko ang pinupunto mo pare pero kasi sa ngayon construction ang kinabubuhay natin. Napailing na nga lamang si Ricardo. Oo nga, baka naman may alam kang concrete na bahay na pwede kong lipatan. Yung papayag na mag-down payment lang ako at hulugan ko buwan-buwan. Tamang-tama, may kakilala akong ibebenta ang bahay niya. Sa akin niya yun sinasabi pero wala kasi akong budget ngayon eh.
Baka pwedeng ikaw ang kumuha nun. Salamat pare ah. Sana wala pang nakabili nun. Huwag kang magalala, pupuntahan ko siya bukas ng umaga para sa'yo. Maraming salamat. 3 bote lang ang inubos ni Ricardo. Ayaw niyang maglasing dahil kasama niya ang mga anak at si Arabella. Uuwi pa sila at gusto niyang makaramdam ang babae na safe itong kasama siya. Bandang 9:00 ng gabi ay nagpaalam na si Ricardo kay Gerald na uuwi na sila dahil gabi na at ihahatid pa niya sa bahay ang kambal at si Arabella. Nagpasalamat naman ang kaibigan, pati na rin ang misis nito dahil may inabot palang sobre si Arabella sa mag-asawa na alam niyang pera ang laman. Ayaw pa sanang umuwi ng kambal dahil gusto pang maglaro ang mga ito, pero sinabi niyang babalik lang sila sa susunod. Naglalakad na sila ngayon, hawak-hawak nila ang kambal sa magkabilang kamay pauwi sa bahay niya. Pwede naman kaming magpakuha ng driver ni Daddy at pwede ka nang bumalik doon sa bahay ng kaibigan mo. Hindi na ako babalik doon. Matutulog na ako, sobrang pagod ko sa trabaho namin araw-araw eh. Hindi na malaya ni Ricardo na nakatitig na pala ito sa kanya at kitang-kita niya ang awa sa mukha ni Arabella. Napabuntong hininga ito sa kahinaplos ang kanyang likod ng dahan-dahan. Hindi mo naman kailangan patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho doon sa construction site. Pwede ka namang maghanap ng trabaho na magaan lang. Magnegosyo ka. Kapag nakaipon na ako, susubukan ko Arabella. Yung suggestion mo na magnegosyo at saka gusto kong maging responsableng ama sa kambal natin. Salamat Ricardo pero hinay-hinay lang. Hindi kailangan lunurin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho para makapagbigay ka sa kanila. Tulungan naman tayo para magbigyan sila ng maayos na buhay. Salamat Arabella. Saglit lang tatawagan ko muna ang driver ni Daddy para sunduin kami. Kukunin na nga sana ni Arabella ang cellphone nito sa loob ng sling bag pero nagsalita si Aryan na may kasamang paghikab. Sa bahay na lang ni Daddy tayo matulog, Mommy. Ayoko pong bumiyahe, inaantok na po talaga ako sobre. Sige na po, Mommy. Pagpupumilit pa nga ng kambal, nagkibit balikat na nga lamang si Arabella na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Tara na. Habang si Arabella naman ay hindi dinadalaw ng antok, na-energize ang sarili niya, lalo pa nakasama niya ngayon si Ricardo. Nanghihinayang nga siya dahil umuwi na sila, mabuti na lang gusto ng anak nila na makitulog muna ang mga ito sa bahay ni Ricardo, na ikinatuwa naman ni Arabella. Nahihiya din kasi siya na sabihin ng diretsahan sa lalaki na mag-sleep over muna sila sa bahay nito. Pumasok na sila ngayon sa bahay ng lalaki. Nagdadalawang isip pa siya dahil baka may bigla na lang sasampal sa kanya pero gaya ng sabi ni Honey, single naman daw itong si Ricardo ni girlfriend ay wala. Gustong malaman ni Arabella kung ang pang-iiwan niya ba sa lalaki noon ay nakaapekto rito kaya hindi ito nakapag-asawa. Sumunod siya kay Ricardo na pumasok sa loob ng kwarto at inayos muna nito ang higaan. Pinalitan ng bago, saka isa-isang pinaakyat ang kambal para makahiga. Napangiti si Arabella dahil nakatulog agad ang mga bata. Pagkahiga pa lang napagod yata sa kakalaro kanina. Nagpaalam muna, saglit si Ricardo sa kanya na may pupuntahan muna, saglit. Kaya naupo sa may gilid ng katre si Arabella para makapaghinga. Inilagay niya sa gilid ang bitbit na sling bag at dahan-dahan nahiga sa tabi ng kambal. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Ricardo. "Saan ka galing?" tanong ni Arabella. "Sa kapitbahay kong online seller. Ibinili ko kayo ng mga damit pantulog. Ikaw na ang bahalang magbihis sa mga bata, lagyan mo na lang ng alkohol bago ipasuot sa kanila. Baka mangati sila." Sagot nga ni Ricardo. Inabot nga sa kanya ang isang paper bag at tinanggap niya naman saka kinuha ang laman na may ngiti sa iba. Ngayon palang nakikita na nga ni Arabella
Napakamaalaga at responsable nga man ni Ricardo para sa kambal nila kaya hindi siya kailanman magsisisi na ito ang ama ng kanyang mga anak. Salamat, bibihisan ko na muna ang mga bata. Okay, lalabas na muna ako. Kung may kailangan ka, ay nasa kabilang kwarto lang ako. Pagkaalis ng lalaki ay dali-daling binihisan nga ni Arabella ang kambal. Dahan-dahan lang siya para hindi maistorbang mga bata. Sinunod niya naman ang sinabi ni Ricardo na lagyan muna ng alkohol ang damit bago ipasuot para hindi mangati ang kambal. Nang mabihisan nga ni Arabella ang kambal, ay lumabas na nga siya ng kwarto, bitbit ang ternong nightie para sa kanya. Bago pa siya kumatok ay bumukas na nga ang pinto saka lumabas si Ricardo. Nakabihis ng lalaki at katatapos lamang nito na naligo dahil basa pa nga ang buhok. Maliligo ako, Ricardo. Saad nga ni Arabella. Sige, samahan na kita sa kusina. Tumango naman si Arabella at sumunod na nga siya sa lalaki sa kusina. Binuksan nito ang pinto ng banyo. Nilagyan siya ng tubig sa may batsa, saka hinanda nga ang gagamitin niyang sabon at shampoo. Salamat. Okay, may bago akong toothbrush dyan na hindi nagagamit. Nagkatitigan nga silang dalawa. Napapalunok naman si Arabella dahil pamilyar ang tingin nito sa kanya. Bago pa siya makalimot ay isinara na nga lamang niya ang pinto ng banyo at nagsimula ng maligo. Nagtagal ng 1 oras sa loob si Arabella bago nga siya natapos. Nagbihis na nga rin siya sa katinupi ang hinubad na damit at isinilid sa may paper bag. Nagpupuna siya ng basang buhok na lumabas ng kusina at nadatna niya si Ricardo na may kung ano man na ginagawa sa sala. Hindi ka pa pala natutulog? Tanong nga ni Arabella. Hindi sumagot si Ricardo. Nakatitig lamang ito sa kanya mula ulo hanggang paa dahil para makaramdam ng init sa Arabella. Ang tingin kasi ng lalaki sa kanya ay nakakapaso. Maikli kasi ang kanyang suot na pantulog. Kitang-kita ang mapuputi niyang bias at malulusog niyang dibdib. Nagpapaantok lang ako, halika maupo ka rito sa tabi ko. At nga ni Ricardo. Sige. Dahan-dahan nga na naupo nga si Arabella sa tabi ni Ricardo. Isinandig ng lalaking likod niya sa upuan at sumunod nga rin ito. May magagalit ba sa'yo kung kasama ngayon ng ex-boyfriend mo? Seryosong tanong ni Ricardo. Wala naman. Saad naman ni Arabella. Umalis sa pagkakasandik si Ricardo at tumingin sa kanya. Inagaw nito ang kanyang hawak na tuwalya saka ito nagpunas na basa ang buhok. Namimiss kong ganitong moment dati. Bakit mo nga ba ako iniwan ng walang paalam? Napahinga ng malalim si Arabella. Ito na talaga. Kailangan na nga nilang mag-usap at mag-explain kung bakit kaya niya nagawang iwan ang lalaki. Pumunta ako ng ibang bansa at doon nag-aral. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Hindi ba ako importante sa'yo? Patuloy lang ito sa pagpunas ng kanyang buhok. Iniingatan na hindi maputol at hindi nga siya makaramdam ng sakit sa paghila nga nito. Sorry, naisip ko kasi na kapag nagpaalam ako tiyak na hindi ka papayag. Sa tingin mo, ganun ang personality ko? Hindi ka papayagan basta para sa future mo? Pero lumipas na yon at saka hindi naman ako galit sa'yo. Salamat Ricardo, pasensya na sa nagawa ko noon sa'yo. Hindi na umimik si Ricardo bagkus, ay niyakap siya nito ng sobrang higpit. Napangiti naman si Arabella dahil alam niyang okay na silang dalawa ng lalaki at napatawad na siya nito. Tumango na lang si Ricardo, saka binigyan siya ng halik. Sa noo mabait si Ricardo, walang tulak kabigin kaya na-inlove siya rito ng sobra noon hanggang ngayon. Pagkatapos nilang mag-usap, ay pinabalik na siya ni Ricardo sa loob ng kwarto para makapagpahinga na siya. 1 buwan ang nakalipas ay nakapasok na sa paaralan ng kambal. At natupad nga ang sinabi ni Ricardo na sasamahan siya nitong magpa-enroll sa mga bata. Sa umaga ay si Arabella ang maghahatid sa mga bata at sa hapon naman ay si Ricardo ang susundo. Kapag nasa bahay sila, ay bukang bibig ng mga anak kung gaano kabait at kamaalaga
ang daddy nila kaya ang daddy niya ay gustong-gusto na makilala si Ricardo pero hindi pa niya nabanggit sa lalaki ang tungkol doon. At si Arabella naman, habang lumilipas ang mga araw, ay napamahal na siya ng sobra kay Ricardo dahil nakikita niya kung gaano kamahal ng lalaki ang mga anak nila. Pero tahimik lang siya. Bilang babae ay ayaw niyang mabigyan ng mixed signals. Baka naging caring lang din si Ricardo sa kanya dahil siya ang nanay ng mga anak nito. Ayaw niyang mag-assume dahil baka mali ang pagkakaintindi niya sa mga pinapakita ng lalaki. Nang matapos sa ginagawa si Arabella sa loob ng kanyang kwarto, ay naisipan niyang lumabas ng bahay at lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Hapon na rin at hihintayin niya ang pag-uwi ng mga bata galing sa eskwelahan. Makalipas ang ilang minuto ay nasa labas na ng bahay si Arabella. Nakatayo lang siya habang nakatingin sa buong paligid. Sakto namang may humintong taxi sa harap niya at naunang lumabas para maalalayan ng kambal sa pagbaba. Ngumiti ito sa kanya sabay yakap na may kasama pang halik. Sa pisngi sumunod na rin ang kambal na lumapit sa kanya na nagmano. Aalis ka, Mommy? Nakangiting tanong nga ni Aryan. Hindi. Hinintay ko lang ang pagdating niyo. Sagot ni Arabella. Salamat po pero sabi po ni Daddy may pupuntahan daw po tayo ngayon. Bumaling ang tingin niya kay Ricardo na nakangiti na nakatingin sa kanya. Saan tayo pupunta? May papakita ko sa'yo. Sagot naman pabalik ni Ricardo. Napatawa na nga lamang siya. Dahil may kasama pang kindat ang ngiti nito. Ano naman yan? Basta sige na bihisan mo ng mga bata. Tumango si Arabella at inakay ang kambal. Sa loob ng bahay nagsabi kasi si Ricardo na hindi na ito papasok sa loob. Hihintayin na lang sila sa labas. Kaya nagmamadaling binihisan ni Arabella ang mga anak at nagbihis na rin siya. Pagkatapos ay sabay na silang lumabas ng bahay. Pagkatapos, mag-aabang na lang sila ng masasakyan, tinatamad siyang magmaneho o susundin niya kung saan komportable ang lalaki. Tahimik lang si Arabella at hindi na siya nagtanong kay Ricardo kung saan sila pupunta dahil seryoso itong nakaupo sa tabi niya. Huminto ang taxi sa isang concrete na bahay na may kulay brown na gate. Ano pong gagawin natin dito, Daddy? Tanong nga ni Rika. Ito ang bahay na nabili ko. Sagot naman ni Ricardo. Nagbayad na rin si Ricardo bago ito lumabas. Inalalayan pa nga siyang makababa ng taxi at kinarga ang kambal. Kitang-kita ni Arabella ang saya sa puso ni Ricardo habang nakatingin sa bahay na nabili nito. Yung dati mong bahay, Daddy? Nakangiting tanong naman ni Aryan. Naibenta ko na yun, anak. At saka naisip ko kung gusto niyong tumira kasama ako para mas naging komportable kayo. Kahit ano namang bahay ang titirhan namin, okay lang basta magkasama tayo, Daddy. Maraming salamat dahil naintindihan niyo ang sitwasyon ko, mga anak. Napangiti si Arabella. Napatingin sa kanya si Ricardo. Hinalikan siya sa batok sa kainakbayan at sabay na silang pumasok sa loob ng gate. Na-touch si Arabella dahil iniisip talaga ng lalaki ang mga anak nila. Pero okay lang, wala din naman siyang say tungkol sa estado ng pamumuhay nito, basta ang importante ay responsable itong ama sa kambal nila. Nang nasa loob na sila ng bahay ay wala pang mga gamit ang nasa sala, pero malapad ang space para sa isang tao lang kung titira rito. Gusto ngang isipin ni Arabella na kasali siya, natitira sa bahay na ito pero assuming naman siya kung tahasan niyang itanong ang bagay na naisip niya kung wala naman silang napapag-usapan ng lalaki. Kanino mo naman to nabili? Tanong nga ni Arabella. Sa kakilala ni Gerald, nag-migrate kasi sa ibang bansa yung may-ari, kaya kinuha ko na lang. Sagot nga ni Ricardo. Napabuntong hininga si Arabella. Lumapit siya kay Ricardo sa kasumandig rito. Ngumiti naman ang lalaki sabay haplos sa kanyang muka.
Hindi mo naman kailangan gawin to. Malawak ang pag-iisip ng mga bata. Naiintindihan nila ang sitwasyon mo at tanggap nila kung ano lang ang meron ng tatay nila. Gawin mo kung saan ka mas komportable. Nakakapagbigay ka naman ng mga saya at suporta sa mga bata. Hindi naman pwedeng abutin mo yung mga bagay na hindi mo pa kayang maabot sa ngayon. Dahil para sa akin, bonus na lang ang marangyang buhay na tinatamasa ko. Tila may humaplos naman sa puso ni Ricardo dahil sa sinabi ni Arabella. Salamat, Arabella. Ayoko lang na may masabi ang daddy mo sa akin. Hindi nakikialam si daddy sa mga desisyon ko sa buhay, Ricardo. At siya nga pala, bago ko makalimutan ay gusto ka raw niyang makita at makilala. Nahihiya ako, Arabella. Ano ka ba? Okay lang si daddy, gusto daw niyang makilala ang tatay ng mga apo niya. Saka na lang kaya, hindi pa ako handa maghahanap pa ako ng lakas ng loob. Napabuntong hininga na nga lamang si Ricardo. Natampal na nga lamang ni Arabella ito sa braso. Dahil parang lumalabas na streak ang daddy niya at nakakatakot kaya ayaw nitong magpakita. Hoy, grabe ka, mabait kaya si daddy. Alam ko, pero intindihin mo muna ako sa ngayon, mahina pa ang loob ko Sige, ikaw bahala. Hindi naman nagtampo si Arabella sa naging desisyon ni Ricardo dahil maiintindihan naman niya ito. Marami pang panahon para ma-meet ng daddy niya ang lalaki kahit sino, ganun talaga ang mararamdaman. Meeting the parents takes time at lakas ng loob ang kailangan. Pero knowing her father, ngayon pa lang ay alam niyang tanggap nito, si Ricardo. Napangiti siya nang bigla na nga lamang siyang yakapin ni Ricardo sa bewang at didinikit nito ang mukha sa kanyang leeg. Maraming salamat, Arabella. Dahil binigyan mo ako ng inspirasyon kahit sobrang hirap ng panahon. Walang anuman. Dumito lang muna kayo ng mga bata dahil magpipintura lang ako. Ihatid ko lang kayo mamayang hapon. Bakit pa kami uuwi kung bahay namin to? Dito na muna kami ng mga bata. Nang tignan nga niya si Ricardo ay abot tenga ang ngiti nito na para bang tuwang-tuwa nga sa sinabi niya. Talaga? Oo naman. Masayang masaya si Ricardo. Kaya napuno siya ng halik mula sa lalaki dahil sa pagsasabi niyang dumito na muna sila. Wala naman siyang gagawin sa bahay nila. Mag-iisip pa siya kung ano ang ginagawa ni Ricardo. Mas mabuti na itong ganito na magkasama sila. Nakikita niya ito palagi. Kahit sabihan pa siyang nag-assume pero wala siyang pakialam dahil mahal na mahal niya si Ricardo. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Ricardo na may bibilhin lang saglit kaya naiwan mag-isa si Arabella dahil isinama ng lalaki ang kambal. Kaya napagpasyahan niyang pumasok sa kusina at tingnan kung ano ang gamit na naroon kung wala ay siya na lang ang bibili. Nang nasa loob na si Arabella ay nakita niyang may kumpleto ng gamit pang kusina. Mula sa lutuan, plato, kaldero at kutsara at tinidor. Bilib na talaga siya. Kay Ricardo tahimik lang ito pero may plano na pala. Habang wala pa, ang mag-ama ay naisipan ni Arabella na magsasaing na muna para ulam na lang ang lulutuin mamaya. Habang nakaupo siya at binabantayan ang nilutong kanin, ay naririnig na niya si Ricardo at ang kambal na papasok sa loob ng bahay. Si Mommy. Narinig pa nga niyang tanong ni Aryan. Nandito lang yun, baka nasa likod bahay. Sagot ka ni Rika. Nandito ako sa kusina. Natatawang tawag nga ni Arabella. Nasa kusina lang pala ang mommy niyo. Magkasabay ang tatlo na pumasok sa kusina. Ipinato nga ni Ricardo ang pinamili nito sa ibabaw ng mesa at nakita niyang may gulay at isda, pati na nga rin buong manok. Pumunta kayong palengke? Tanong ni Arabella. Hindi, may nagbebenta lang ng mga to sa malapit rito. Sagot nga ni Ricardo. Presko pa yung mga isda? Baka yelo na lang nagdadala niya na. Oo naman, kasing presko mo. Saad pa nga ni Ricardo. Sabay naghagit-gikan nga ang kambal dahil sa sinabi ni Ricardo. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Pero sa totoo lang ay simpleng banat ng lalaki sa kanya. Kinikilig na nga siya. Totoo naman Gutom na ba kayo mga mahal?
Hindi pa, Daddy. Doon na po muna kami sa labas po maglalaro. O sige, basta wag lalabas ng gate, baka masagasaan kayo. Nagtakbuhan kaagad ang kambal palabas ng kusina. Hanggang si Ricardo ay nahuli nga niya si Arabella na nakatitig sa kanya. Bakit? Gwapong-gwapo ka ba sa akin? Huwag ka nang mag-deny, huling-huli na kitang nakatitig sa akin. Oo na, dati ka pa namang gwapo eh. Banat na nga lamang ni Arabella. Nakangiti na lang si Ricardo. Sa naging sagot ni Arabella, nagkaroon tuloy siya ng lakas ng loob dahil sa babaeng mahal niya. Basta, one of these days, ay maglakas loob na siyang sabihin sa babae na mahal pa rin niya ito at wala na siyang ibang gustong makasama habang buhay, kundi ito lang at wala siyang pakialam kung may manliligaw itong doktor. Ang tanging kinakapitan lang niya ngayon ay ang katotohanang siya ang tatay ng mga anak ni Arabella. Napansin niyang kumilos na si Arabella upang himayin ang gulay at isda na nabili niya. Kahit sa ang anggulo tingnan hindi talaga maarate, ang babaeng ito sanay na sanay sa kusina. Ako nang bahala dyan. Tignan mo na lang ang mga bata sa labas. Pagpupumilit nga ni Ricardo. Ako narito kahit ngayon lang, hayaan mo akong maging may bahay. Napangiti si Ricardo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Arabella at niyakap na ito mula at tagiliran. Gusto mo palang maging may bahay? Bakit hindi ka nag-asawa? Gusto mo bang mag-asawa ako ng mga panahong yun? Tapos hindi mo malalaman na may anak tayo at iba ang maging tatay nila? Siyempre, hindi ako papayag. Hahanapin ko talaga kayo kahit saan pa kayo magtago. Ang tapang mo naman, buti na lang talaga hindi ka nag-asawa. Hindi rin papayag si Ricardo na mapunta sa ibang lalaki si Arabella. Makikipaglaban siya ng patayan. Maging kanya lamang ang babaeng iniibig niya. Tumango na nga lamang si Arabella. Inamoy-amoy ni Ricardo ang leeg ng babae sabay halik ng pino at buti na lang hindi ito nagrereklamo. Itong mga sign na ganito si Arabella ang nagpapakapit nga sa kanya at maisip nga niyang may malaki siyang chance para rito. Magluluto na ba tayo rito o maglalandian? Natatawang saad pa nga ni Arabella. Magluto na muna tayo at kumain pagkatapos ay maglandian. Pili yung saad din ni Ricardo. Napahalakak na nga lamang si Arabella dahil sa sinabi niya. Umalis na nga siya sa pagkakayakap sa babae at tinulungan niya ito sa lulutuin nila para makakain na nga ang kambal. Paniguradong magugutom na ang mga ito sa paglalaro. Bandang 6:00 nga, tapos na nga silang kumain kaya nagsimula na nga silang magpintura pero tutulong sa kanya si Arabella. Wala siyang choice dahil nagpupumilit ang babae kaya pinahiram nga niya ito ng t-shirt at shorts. Alam mo kung ganyan ang itsura mo, hindi ako makakapag-focus. Banat pa nga ni Ricardo. Bakit naman? Kasi sobrang iksi ng shorts mo. Nadidistract ako. Kasalanan mo to. Dahil ikaw ang nagpasuot sa akin ng ganito. Ang dami mong alam, magtrabaho ka na nga. Naiiling na nga lamang na saad ni Arabella. Napailing na nga lamang si Ricardo na bumalik sa pagpipintura. Napangiti pa nga siya dahil kay bilis kumilos ni Arabella. Napansin niyang nakasimangot ito dahil hindi nito mapinturahan ang bandang itaas. Nasa sala sila ngayon at tinuna nga nila dito bago ang labas. Paano mo maabot yan? Wala pa naman akong mataas na upuan. Madali lang to, kargahin mo ako dali. Pangungulit pa nga ni Arabella. Ano? Ang bigat mo kaya? Pangaasar naman ni Ricardo. Gusto mo bang matapos to o hindi? Siyempre gusto. Yun naman pala eh. Sige na, kargahin mo na ako. Napabuntong hininga na lang si Ricardo na binitawan ng kanyang hawak na brush. Agad niyang kinarga si Arabella. Ang posisyon nila ay nakatayo ang babae habang nakaharap ito sa dingding at iniyakap niya ang kanyang dalawang braso sa itaas ng tuhod nito kaya ang mukha niya ay malapit sa pangupo ni Arabella. Napapalunok na lang si Ricardo dahil asiwa siya sa posisyon nila. Bilisan mo dyan, ang bigat mo kaya? Pangasar pa nga ni Ricardo. Hoy, hindi ako malakas kumain kaya hindi ako mabigat. Pinagpawisan na si Ricardo.
Hindi niya alam kung kailan matatapos ang pagpipintura ni Arabella. Nakahinga ng maluwag si Ricardo makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin ang babae. Pagbaba nito ay nginitian siya sabay punas sa pawisan niyang mukha. 2 linggo ang nakalipas ay natapos na rin sa pagpintura si Ricardo sa buong bahay niya. Sana rin tulong ni Arabella. Grabe ang pagtitimpi niya dahil sobrang kulit ng babae. Nang makasama niya si Arabella sa iisang bahay, ay mas lalong napapamahal na ito ng sobra kay Ricardo. Kaya inspired siya sa pagtatrabaho kahit sobrang bigat ang kanyang pinapasan na semento, buhangin at graba. Nang mag-out siya sa trabaho, ay nagbihis muna siya saglit para sunduin niya ang kambal sa eskwelahan. Nag-text din sa kanya si Arabella na nasa bahay ito ng daddy nito ngayon, kaya dadaanan na lang nila mamaya ang babae. Noong nakaraang araw ay tinupad niya ang kagustuhan ng daddy ni Arabella na makilala siya, kaya pumunta siya sa bahay nito. Kinakabahan pa siya ng sobra sa pagkikitang yon, buti na lang mainit ang pagtanggap sa kanya, kaya kumalma na siya. Niyakap siya ng mahigpit ng matandang lalaki, kaya naging emosyonal si Ricardo dahil tanggap siya ng buo ng daddy ni Arabella kahit wala siyang yaman na maipagmamalaki. Mano po, Daddy? God bless you mga anak. Sumunod na nga rin si Rika at hinalikan niya ang pisngi ng kambal dahilan para mapangiti ang dalawa. Uwi na tayo kagad sa bahay, Daddy. Dadaanan natin ang mommy mo sa bahay ni Lolo. Tumango naman ang kambal. Hindi nakaimik si Ricardo. Umigting ang kanyang paat na ikuyom niya ang kamao bigla nang umusbong ang selos niya. Sa katawan, sa nakaramdam din siya ng tampo kay Arabella dahil hindi man lamang nito nabanggit sa kanya ang lalaki. Napahilot na nga lamang siya sa kanyang sentido nang biglang sumakit ito at iba kasi ang naisip niya. Lalo pa't 2 lang doon ang 2 sa bahay. Hindi na lang siguro. Teka lang, sasama ba kayo sa akin o ihatid ko kayo doon? Sa'yo kami sasama, Daddy. Uuwi naman siguro si Mami mamaya. Hindi pa muna uuwi ng bahay si Ricardo. Dumaan muna sila sa isang kainan dahil baka nagugutom na nga ang mga anak niya. Pupunta siya ngayon kay Gerald at makikipag-inuman siya para naman maibsan ang bigat na nararamdaman niya. Sa kabilang banda naman ay nagulat si Arabella sa pagdating ni Rod sa Pilipinas na walang pasabi. Kamusta ka na? I miss you. Lumapit sa kanyang lalaki para sana yakapin siya pero napaiwas na nga lamang bigla si Arabella. Ang nasa isip niya ngayon ay baka magalit nga si Ricardo kapag nalaman nga nitong may ibang lalaking nakayakap sa kanya. Okay lang ako. At saka tinapat na kita noon pa, diba? Na wala ka na nga asahan sa akin. Napailing na nga lamang si Rod at napatitig nga sa kanya. Dahil ba to sa construction worker na tatay ng mga anak mo? Kaya ayaw mo sa akin? Bakit, Arabella? Pakakawalan mo ang isang doktor na katulad ko dahil lang sa isang laborer? Tumaas na nga lamang bigla ang kilay ni Arabella. Nagkamali siya ng pagkakilala sa lalaking to. Akala niya mabait, yun pala hindi. Wala kang karapatan ng manglait ng kapwa. Dahil lang sa nakakaangat ka sa mga ito, mas pipiliin kong mabait na laborer kesa naman sa hambog na doktor na katulad mo. Napayo ko na nga lamang si Rod sa sinabi niya na parang biglang natauhan. Sorry, Arabella. Hindi ko sinasadya. Okay lang, Rod. Kung gusto mong magstay rito, nandito naman si Daddy. Alis na ako. Tumayo na siya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Gabi na nang makarating si Arabella sa bahay ni Ricardo. Pero nagtaka siya kung bakit walang tao at wala din ang mga bata na bahala siya dahil baka nakalimutan ng lalaki na sunduin ang kambal sa eskwelahan. Sinubukan siyang tawagan si Ricardo pero naka-off ang cellphone nito. Lumabas ng bahay si Arabella at sakto namang may huminto na taxi. Umuusok ang ilong niya sa galit ng naunang bumaba ang kambal at inaalalayan ng lasing na si Ricardo. Lumapit sa kanya ang mga anak ng sabay at nagmano sa kanya
na may kasamang yakap ng mahigpit. Tumingin si Rika kay Ricardo, sabay sabing, Nandito na si Mommy, Daddy! hayaan niyo siya, pasok na tayo sa loob ng bahay. Napakunot naman ang noo ni Arabella dahil sa sinabi ng lalaki. Hinayaan niyang makapasok sa loob ang tatlo bago siya sumunod nang mailak nga niya ang gate. Sinenyasan niya ang kambal na mauna na ngang pumasok sa loob ng bahay at siya na ang bahala sa daddy nila. Anong problema mo? Dinamay mo pa ang mga anak mo sa kagaguhan mo? Hindi ako ang gago. Kung ganyan lang ay sana ikaw na lang din ang sumusundo sa kanila araw-araw. Dahil sa narinig ay parang nagakyata ng lahat ng dugo ni Arabella sa kanyang utak at bigla na nga lamang dumapo ang isang kamay niyang pisngit kay Ricardo. Tiyak na masasaktan ng mga bata kapag naririnig nila ito mula sa'yo. Umayos ng tayo si Ricardo at sinamaan nga ng tingin. Napaatras ng konti si Arabella dahil baka masaktan siya ng lalaki kasi sinampal niya ito. Sampalin mo pa ako, Arabella. Suntukin mo ako pero hindi ako matatablan dahil mas lamang pa rin ang sakit sa puso ko ngayon. Saad naman ni Ricardo. Ano bang nangyayari sa'yo? Naguguluhang tanong naman ni Arabella. Hindi mo alam? Dahil wala kang pakialam. Mas inis pa sa boses. Nasagot nga ni Ricardo. Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Para akong pinapatay sa selos nang malaman ko na magkasama kayong dalawa ng doktor na yun. Ano? Si Rod ba ang tinutukoy mo? Takang tanong nga ni Arabella. Oo. Mahal na mahal kita kaya ayoko mapunta ka sa kanya. Napangisi ng sobrang lapad si Arabella. Selos pala ang dahilan kaya nagpakalasing nga ang lalaki. Nilapitan ni Arabella si Ricardo sa bayakap rito ng mahigpit. Hindi mo kailangan magselos. Ikaw lang naman ang mahal ko mula noon hanggang ngayon. Tila nagbago naman ang aura ni Ricardo. Talaga? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Parang nawala naman ang kalasingan ng lalaki dahil sa sinabi niya. Oo naman. I love you so much. I love you more. Seryoso naman nilang pag-uusap. Naghalikan silang dalawa ni Ricardo sa bakuran at saksi ang mga nagkikislapang bituin sa kalangitan. Isang buwan ang nakalipas ay nagpropose si Ricardo kay Arabella at sa mga sumunod na buwan ay ikinasal silang dalawa. Makalipas ang isang taon ay biniyayaan sila ng isa pang anak at ngayon ay lalaki. Si Prince dahil pre-saipe ito ng buhay nila. Samantalang si Ricardo naman ay nagmamadaling umuwi ng bahay galing trabaho dahil excited siyang makita ang pamilya niya pero nawala saya niya nang makasalubong niya sa front door ang pinagseselusan niyang si Rodney. Hindi man lang siya pinansin ng lalaki nang magkasalubong sila ng tingin. Nang makita niya si Arabella sa may sala na nakaupo habang nasa loob ng crib, si Prince ay nilapitan niya agad ang asawa. Ano ang ginagawa ng lalaking yun dito? Nakasimangot pa nga na tanong ni Ricardo. Magsiselos ka na naman? Dumaraw lang yun dahil gusto makita si Prince. Sagot nga ni Arabella. Ganun? O baka ginawa lang niyang dahilan ng anak natin pero ikaw talaga ang gusto niyang makita. Sagot naman ni Ricardo. Ricardo, ano ka ba naman? Para kang bata. Arabella, ramdam ko. Kasi kung tanggap na talaga niya at may respeto siya sa akin ay papansinin niya ako pero wala. Lumalaki pa ang mata niya habang nakatitig pero hindi niya alam na nasa pamamahay ko siya. Tama na. Ayokong makipagsagutan sa'yo. Nakakapagod ang buong araw na pag-aalaga sa mga bata tapos galit pa ang isasalubong mo sa akin? Bigla namang nakaramdam ng guilt si Ricardo. Pero dahil inis siya, ay mas pinili na lang niyang mag-walk out kaysa i-comfort ang misis niya. Habang si Arabella naman ay napabuntong hininga na sinusundan ng tingin ng kanyang asawa. Ilang beses na niyang sinasabi rito na magkaibigan na lang silang dalawa ngayon ni Rod. Pero ayaw nitong maniwala. Ayaw din niyang paulit-ulit na mag-explain dahil baka iisipin nitong kinakampihan niya si Rod kaysa rito. Ngayon lang niya napagtanto na nakakapagod din ang pagiging seloso ng isang tao. Hindi na nakakatuwa pero
Hanggat maari ay sinusubukan niyang intindihin ito. Gusto nga niyang alisin sa sistema ni Ricardo ang insecurities nito sa ibang tao dahil mahal na mahal niya ito at paulit-ulit niya itong pipiliin. Nang lumabas ng kwarto ang kambal, ay pinabantay niya ang mga ito kay Prince dahil magluluto siya ng hapunan nila. Dahil ang cook nila ay tinuyo at wala sa mood, inatake na naman ng selos sa katawan, kaya hahayaan niya muna ito. Nasaan nga po pala si Daddy? Nasa kwarto niya, nagmumukmok. Pagod ba siya sa work, Mommy? Tanong nga ni Rika. Hindi ko alam. Hayaan niyo na lang muna siya. Tumango naman ang kambal, saka binantayan na ang kapatid nila. Si Arabella naman ay pumasok na sa kusina at naghanap ng pwedeng lulutuin niya ngayon. Sobrang sakit ng likod niya. Naglalaba pa siya kanina, gusto ni Ricardo. Nakukuha siya ng kasambahay para may kasama siya. Pero umayaw si Arabella dahil gusto niyang maging isang full-time mother. Pero may pagkakataon na susuko na. Ang kanyang katawan, gusto niya ngayon ng lambing. Kaya lang inis ang asawa niya. Inabot ng 1 oras si Arabella sa loob ng kusina bago siya natapos sa pagluluto. Mabuti na lang tulog na tulog pa si Prince. Kaya walang umiiyak dahil hinahanap siya. Maya-maya lang ay naguunat ng sarili si Arabella nang biglang may yumakap sa kanya ng mahigpit. Sorry Arabella, promise hindi na ako magsaselos sa lalaking yun. Wala ka namang dapat ipagselos doon. Dahil baliktarin man ang mundo, ikaw pa rin ang mahal ko. Sad nga ni Arabella. Alam ko Arabella, sadyang iinit lang talaga ang dugo ko kapag nakikita ko siyang nasa malapit sa'yo. Pero bago sa susunod, ay magiging magkaibigan na kaming dalawa. Malay mo, wish ko din kay Rod na makahanap siya ng babaeng para sa kanya. Marami pang babae sa mundo. Kahit si Daddy nga nakahanap rin ng partner. Siya pa kaya? Napangiti naman si Arabella. Oo, kahit ang daddy niya ay matanda na, ay nakahanap pa rin ito ng babaeng magmamahal rito ng totoo at masayang nagsasama ang dalawa ngayon. Kaya sana ay ganun din si Rob para lahat sila masaya na. Si Ricardo na ang naghanda ng makakain nila sa kusina, siya naman ay bumalik sa sala at nagpapahinga. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang kumain lahat na masaya at puno ng kwentuhan. Nang matapos sila ay si Ricardo na ang bahalang nagligpit ng pinagkainan nila. Siya ay pinadede na si Prince para makatulog na ito at madala na niya sa kwarto. Samantalang si Ricardo ay nasa loob pa ng kusina nang mapansin niya ang daming maruruming damit na nakalagay sa laundry basket. May marami naman silang tubig sa gripo, kaya nilabhan na niya muna ito para isasampay na lang niya bukas ng umaga. Matagal na siyang hindi sa construction nagtatrabaho, ginawa na siyang assistant ng kanyang father-in-law at magkakasama na silang dalawa kung saan may project ito. Hindi na siya pagod sa trabaho kaya natutulungan na niya si Arabella sa bahay gaya ng paglalaba at pagluluto dahil naaawa na siya rito dahil kapapanganak lang nito, baka mabinat. Nagsimula ng maglaba si Ricardo para makapagpahinga na rin siya ngayon. 8:00 ng gabi nang makapasok sa loob ng kwarto, si Ricardo nakakunot ang noo ni Arabella. Habang nakatingin sa kanya, nabasa ang kanyang damit. Anong ginagawa mo sa kusina? Tanong ni Arabella. Nilabhan ko ang marurumi nating damit na nakalagay sa banyo para isasampay na lang bukas. Sagot nga ni Ricardo. Ikaw talaga? Kaya ko namang gawin yun eh. Lumapit ito sa kanya at hinubad ang kanyang damit saka sinuutan siya nang bago at niyakap nga siya ng mahigpit. Magtulungan tayo Arabella. Mamaya, kunin ka sa akin ni Daddy at iisipin niyang inaalila kita rito. Napatawa na nga lamang ng bahagya si Arabella. Malaboy ang mangyari. Alam ni Daddy na mahal mo ko. Hinawakan nga ni Ricardo si Arabella sa magkabilang pisngi. I love you.
Hinalikan siya nito mula sa noo, ilong at panghuli ay ang labi. I love you too. Saka naman tumakbo papasok na loob ng kwarto ang kambal at niyakap silang dalawa. Dahil lumundo ang kama ay napaiyak na nga lamang ang lalaki kaya kinarga ito ni Arabella. Napangiti na nga lamang si Ricardo habang nakatingin sa kanyang pamilya. Ito ang kayamanan na meron siya, kaya pakaingatan nga niya ito ng sobra. Mabilis nga na lumipas ang mga panahon at ngayon, nagse-celebrate na nga sila ng wedding anniversary nila. Wala na nga silang mahihiling pa dahil bukod nga sa kambal nilang anak, ay muli pa silang binayayaan nga ng dalawa pang cute na anak. At ngayong one big happy family na sila, ay hindi na nga nila ipagpapalit pa sa kahit anuman o kanino man ang pamilya na meron sila. At nagpapasalamat sila sa Diyos sa lahat ng blessings na binigay nito sa kanila. Kontento na nga sila at wala nang mahihiling pa sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Ricardo at Arabella. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout at kung saan po kayo nakikinig. Para ma-shoutout po kayo bilang pasasalamat namin sa inyo sa mga walang sawang sumusubaybay sa amin. Muli ito ang Cat Amazing Stories page. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita
Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.